Dalawa ang patay matapos magbanggaan ang isang water taxi at passenger vessel sa karagatang sakop ng Verde Island sa Batangas kahapon. Sa ngayon ay sinuspindi na rin ng Marina ang paglalayag ng naturang mga sangkot na sasakyang pandagat. Ang investigasyon dyan ng mga otoridad, alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesigas live. Angelic, target na tapusin ng Philippine Coast Guard at ng Marina sa loob ng 5 hanggang 1 linggo ang investigasyon sa nangyaring banggaan sa pagitan ng Ocean Jet at water taxi kahapon. Sinuspindi na rin ng Marina ang 2 sasakyang pandagat matapos ang insidente dyan sa bahagi ng Verde Island sa Batangas. Kuha ang video na ito ilang sandali lang matapos ang banggaan ng fast craft ng Ocean Jet at water taxi na Hop and Go 1 kahapon. Sa video, makikitang makulimlim at maalon ng magsagawa ng rescue operation ang mga otoridad sa dagat na sakop ng Batangas at Oriental Mindoro. Sa inisyal na investigasyon, galing ng Batangas Port ang fast craft at papuntang Calapan Port. Patungo naman sa Batangas Port ang water taxi. Hindi pa malinaw ang dahilan ng banggaan. Sa paunang impormasyon ng Maritime Industry Authority o Marina, sakay ng water taxi ang 5 pasahero at 4 na tripulante. 2 sa tripulante ang nasawi kabilang ang boat captain at third mate. Sugatan ang 2 sa 4 na Chinese national na sakay ng water taxi. Ligtas naman ang higit 100 pasahero at 19 na tripulante ng fast craft. Ang mga kinoconsider dito lahat ay tinitignan. Of course, ang mga kinoconsider dito ay unang-una yung naging desisyon ng mga captains doon sa nasabing insidente. Kung may mga proper lookout, nakita ba nila yung mga barko o nakita ba ng mga lookout yung papalapit na sasakyang pandagat? At ano yung mga ginawa nila to avoid the collision? Tinitignan din po yung lagay ng panahon at tinitignan din po yung gamit ng mga barko kung lumabas ba sa radar. Pinatawan na ng Marina ng suspension ng safety certificate ang nadisgrasyang sasakyang pandagat. Magpapadala na rin ng show cause order para magpaliwanag sa Marina ang may-ari ng nadisgrasyang fast craft at water taxi. Nahila na patungo sa Puerto Galera ang Hop and Go 1. May automatic suspension na kinonsider yung Coast Guard District Southern Tagalog, si Commodore Tavilla, in coordination with Marina, na hindi mo na palayagin yung anumang asset ng water taxi. Angelic, sa ngayon ay bubuo na rin ng Marine Casualty Investigation ng Marina para mahimay ang punot dulo ng insidente. Angelic. Okay, Ryan, may mga life vest ba ang mga pasahero na tanong mo ba? Kasi maaring mas malaki ang mas marami ang mga namatay dyan, ano? Well, Angelic, ang sinasabi naman ngayon kasama yan sa isa sa tinitingnan ng investigasyon kung mayroon bang mga life vest ang suot ng Ocean Jet at ng water taxi. Alaman naman natin na napaka-importante ng life vest sa mga sasakyang pandagat. Ang nilinaw pa, Angelic, ng Philippine Coast Guard ay walang gale warning na inisyo kahapon ang Philippine Coast Guard sa karagatan kung saan nangyari ang aksidente daw. Medyo hazy daw yung panahon pero wala namang gale warning. Isa pa sa tinitingnan ngayon, Angelic, kung lumabas ba sa kanilang radar ang 2 sasakyang pandagat dahil ayon sa Philippine Coast Guard, may tinatawag na traffic separation scheme ang mga barko. Kung kaya tinitingnan nila ngayon kung nasa tamang pwesto ba yung 2 barko or yung water taxi at Ocean Jet nang mangyari ang insidente na yan. Angelic. Right, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigas.